problema ka rin ba sa iyong stream ads? Especially sa mga content creators dyan na mga nag-uumpisa pa lang or matatagal na sa Meta or sa Facebook platform. So itong video na to, hindi lang ito para sa mga meron ng monetization or stream ads. Para rin ito sa mga gumagawa pa lang ng bagong page or pumapasok pa lang yung kanilang monetization application. Paano nga mabilis ma-approve at hindi magkaroon ng violation at paano naman mapataas ang ating mga stream ads. So lahat ng yan ay may mga sikreto at lahat ng yan ay may mga tips, guys. So sundan nyo lang tong video na to. Pero syempre bago natin umpisa ng lahat ng yan, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto nyo pa makita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa nating video. So tara, umpisa na natin. Siyempre, bago natin umpisahan ang ating topic, kung ikaw ay isang content creator or isang aspirant streamer na naghahanap ng malupet na streaming layout, saktong-sakto ka dahil this video ay sponsor ni Onda.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda.tv. So napakadali lang pumunta dyan, guys. You can see the link on the description box, www.onda.gg/boss_Lucio. And syempre dahil mahal ko kayo, once na may bilin kayo dyan, may 50% off kayo pag ginamit nyo ang coupon code na Lucio. Gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So balik na nga tayo sa ating topic in stream ads or monetization sa ating mga Facebook pages. So i-part by part natin itong video na to. So umpisahan muna natin yung mga monetize pero maliit yung income. Bakit nga ba maliit kahit matataas yung views? Kasi meron dyang 6 guys na baka nagagawa ninyo isa dyan. Yun yung dahilan kung ba't bumababa ang inyong mga stream ads. Fake engagement. So, usong-uso sa Facebook, guys, yung mga fake engagement. Example na dyan yung mga count me in. Example na dyan yung mga nagko-comment na hindi naman relate. Example na dyan yung mga nagko-comment na kung ano-ano lang yung sinasabi or emoticons lang pero hindi naman pinanood yung video. That you call fake engagement. Lalong-lalo na mainit sa Facebook ang count me in na ginagawa lagi ng mga aspirant vlogger or aspirant content creator para masundan sila or mabigyan din sila ng followers na meron dun sa pinapanood nila. Kaya nagko-comment sila ng count me in. Pero syempre, hindi nila alam, nakaka-apekto rin yun doon sa content creator kung saan man sila nanonood. So ngayon, hindi lang po sa content creator may problema, pati po dun sa nanonood na rin. Pero syempre, hindi naman all the time, porket nag-count me in ka, hindi na makakount yon. Meron pa rin namang count yon. Yun nga lang guys, depende na yon sa nag-comment kung nanood ba siya or talagang na-engage lang siya ng fake. Kaya guys, sobrang mahigpit si Facebook sa engagement. Kung napapansin ninyo, reacts ang pinakamahirap kunin sa lahat ng engagement. Kaya kung maganda reacts mo, or guys, alam mo na yan, malaki ang chance na mag-viral ang mga post mo. Second, paid promotion or mga branded, paid, sponsored, something like that. Kung ikaw ay pumapayag na i-boost ng brand yung mga video post mo. Automatic na to guys, hindi na po ito magkakaroon ng ads. Meron man ito, sobrang liit lang talaga. Dahil syempre guys, binoost yan ng sponsor ninyo. Kaya guys, huwag kayong papayag sa mga brand sponsor deal dyan nang hindi kayo babayaran. So guys, ginamit lang talaga yung market ninyo. Kaya mapatid natin maging matalino tayo pag kumukuha tayo ng mga paid sponsorship. Sana bayad din tayo. Kasi nga guys, yung video na i-upload sa page ninyo na boosted or paid promotion, dapat sila ang nagbayad nun. Kasi nga wala ka na masyadong kikitain doon kahit mag-million views pa yon. Pangatlo, copyright claims. Ito lagi ko na tong sinasabi noon pa. Ang copyright claims ay hindi lamang sa music. Possible din na dahil sa video, dahil sa picture na pinakita mo, dahil sa ginawa mo, meron kang gayang-gaya na video na ginawa, wala kang ginawang kakaiba.
So, maraming copyright claims na pwedeng maging possible kung bakit ka nagkaroon ng claims. So, ngayon, lilinawin ko lang, ang copyright claims talaga ay iiwasan ninyo dahil isa yan talaga sa hindi lang kayo mababayaran, magkakaproblema pa yung page ninyo. At dito napapasok yung mga unoriginal content. Yan. Ang hirap magpa-monetize niyan. Pag meron ka namang copyright claims, kahit kumita na po yung video na yan, so ngayon may isang option na hindi ka mabayaran ni Meta. May pangalawang option, hati kayo nung nag-claims. Pangalawa, hati kayo nung nag-copyright claim sa'yo. So, ganun siya. Pero kung may rights manager ang nag-copyright sa'yo, automatic yan, full. So, ganun. So, walang ginagawa yung may-ari ng video, ikaw yung nag-upload, ikaw yung nagpakahirap mag-edit, and then, kinuha niya lang yung earnings mo. So, yun yung mga possible na mangyayari sa copyright claims. Pang-apat, boost post. Ito gusto ko lang din to linawin sa lahat ng mga gumagawa ng video. Ito yung makikita natin sa page natin na may sa baba may boost post or binayaran mo para i-boost yung video mo. Ito guys, ang sabi nila hindi daw po kayo babayaran or wala na kayo magiging earnings. Guys, maling-mali po yung mga napapanood nyo na ganito. Dahil guys, ang boost post or yung binayaran mo yung post ay hindi nating kalaban. Yes guys, totoo naman yon. Hindi ka na talaga masyadong kikita kasi nga binus ka ni FB para makita yung post mo. Pero may tinatawag tayong organic. Meron pa rin organic guys na kahit nag-boost ka, may organic pa rin. So sa organic, doon ka kukuha, kung ilan yung makukuha mong views doon meron pa rin earnings. So gets nyo guys, hindi naman totally wala ka nang kikitain dahil nag-boost ka. Ang kinaganda lang nito, mas mataas yung chance mong makita na mas maraming tao para sa mga susunod mong content, hindi mo na kailangan i-boost, makikita na nila. So yun siya guys. And guys, lilinawin ko lang, ang pag-boost ng ating mga posts ay hindi nating kalaban. Actually, kakampi natin yan. Minsan ginagamit talagang strategy yan para mabuhay yung mga dead page o yung mga sira na yung engagement. Panglima, cross-posted. Ito, usong-uso ito dahil may kilala akong isang content creator. Ginagawa niya to dahil once na nag-cross-post daw siya, mas doon daw tumataas yung views niya at doon daw lumalakas yung page niya. Actually, cross-posted guys is isa rin strategy para talaga mabuhay yung mga page natin. Isa talaga yan sa mga technique. Pero hindi yan pwedeng gamitin lagi. Pero kung gagamitin mo yan lagi, may chance na talaga masira lang yung page mo at hindi lang monetization mo ang maapektuhan. Buong page mo yung maapektuhan. Pero guys, balik tayo sa usapang in-stream ads. Once na nag-cross-post ka, guys, kumita ng mas malaki yung cross-post mo. Ko-connect lang yun doon sa kung saan yung original post. Okay? Kung magkano yung kinita nun, same lang din yun doon sa kinita ng original post. Wag lang po ganito ang mangyayari. Pag pinost niyo sa Facebook at pinost niyo po sa Instagram, pinost niyo po sa YouTube at naka-connected po lahat yon, doon po talaga wala ng earnings. Okay, nagets nyo po ba mga kapatid? Ang cross-post is maraming way ng pagko-cross-post. Cross-posted to different platform, cross-posted on the same platform. So guys, magkaiba yon. So next time ituturo ko yan sa inyo at actually one of the best strategy para talaga ma-boost yung mga content niyo is cross-posted. Pero may tamang pagko-cross-post para mas gumanda yung ating mga page at yung monetization natin. And last mga kapatid is yung deleted post. Example, you have 1 million views content and then nagkaroon siya ng violation or na-flag siya and then kumita na siya sabihin natin ng mga $100 o $200 and then nangihinayang ka sa pera or ng kinita ng video mo pero wala kang choice kundi i-delete dahil nga nagka-violation siya. Pag dinelete mo yan, yes, malaki talaga ang possible na hindi mo na kitain or pumasok sa salary mo or sa iyong income yung kinita ng video. Pero may technique dyan, guys. May cut-off po kasi si Facebook. So, kung ang cut-off na to ay napasok naman or calculated na yung ads dong kinita ng video, once na i-delete mo yan, pasok na po yan sa inyong monetization. And then, pangalawa, example, sobrang lala ng violation mo. Kailangan na siyang i-delete ASAP pero wala pa yung cut-off. So, ngayon, guys, may isa pang tinatawag na technique at ito ang expired post. So, mawawala na siya sa timeline mo, mawawala na siya sa mga tao kung saan man napapanood yung video mo, pero nandun pa rin siya sa iyong creator studio. So, means, yung kinita nun, stay pa rin hanggang pumasok yung next payout, sasahurin mo pa rin yung kinita ng video na yon. So, kaya ako ginawa ito, guys. Marami ako napapanood na video. Once na-delete mo daw yung post mo, eh, wala ka na daw kikitain. Nanghihinayan daw sila, million views, sa laki ng kinita. Pero, guys, merong technique doon. Expired or wait the cut-off.
Sa cut-off naman guys, ang cut-off po is every 21 ng month. Matik na yan. Delete mo na ng 22, 23, delete mo na yan, okay na yan, sasahurin mo na yung sahod dyan sa video na ginawa mo. So next naman natin, para naman sa mga hindi pa monetize and then gusto magpa-monetize at nagkakaproblema sila. Actually, lahat ng sinabi ko kanina, connected din ito dito pero hindi ko na iisa-isain ulit. Pinaka-importante kung ikaw ay nagpapamonetize pa lang, iwasan ninyong magkaroon ng copyright claims or yung unoriginality content. Kaya iwasan ninyong manguha ng mga contents dyan at mag-upload lang para lang magkaroon kayo ng monetization. Kasi guys, hindi na po yan uubra ngayon kay Meta. Dati umuubra pa, pero ngayon hindi na po uubra dahil po sobrang lakas na po ng AI technology ni Meta ngayon. Even face recognition guys, meron na po siya. Kaya mapatid natin, example ako, gumawa ako ng isa kong page. And then, yung page na yon ay nakapangalan, naka-profile picture is ako. Pero guys, yung mga content ay hindi naman ako. Guys, possible talaga magkaroon ng unoriginality content yun. And then guys, yung quality of the video is tinitignan din talaga ni Meta ngayon. Siyempre, si original uploader, siya yung meron ng hard file. So, ibig sabihin, nasa kanya yung pinakamalinaw na copy. Once na yan ay nire-upload mo or dinownload nyo lang sa mga video platform na downloader, video downloader, yes guys, mababa na yung quality niyan. 720p quality na lang, hindi na siya ganun kalinaw at nade-detect po yan ni Meta, especially yung mga viral video tapos nire-upload ninyo. Kala nyo lang guys, walang problema kasi hindi naman syempre time to time or real time kayo magkakaroon ng violation. Pwede siyang 2 weeks after na na-upload mo or 1 week bago na na-upload mo, and doon guys, mabigat na problema yon pag ikaw ay nagpapamonetize pa lang. At once na nagkaroon ka ng any violation dyan sa nagpapamonetize pa lang, guys, sobrang mahirapan na po kayo ma-approve sa monetization ngayon dahil sobrang higpit na po talaga ni Meta or ni Facebook ngayon pagdating sa monetization dahil sobrang dami na pong pumapasok na content creator everyday. Maging matalino tayo at lagi lang natin tignan ng maayos yung mga contents na ginagawa natin. Magkakaroon po kayo ng magandang resulta. So mga kapatid natin, next video gagawa natin ng maayos na content or i-explain ko sa inyo mabuti yung cross-posted and yung boost posted, kung paano yung tamang paggamit niyan para mabuhay yung page natin. Dahil guys hindi po natin kaaway yan. Kakampi natin yan kung alam mo lang gamitin. At yung next natin guys is kung paano tataas yung mga in-stream ads ninyo. Dahil may technique din po dyan. May tinatawag tayong RPM or the CPM. So guys, okay? So kung gusto nyo pa maging updated sa mga ginagawa nating content na ganyan, syempre guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Again, this is Luis D. Ortebes, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!